Our heart is prepared tonight, amen, for the preaching of the Word of God, amen. Praise God for great teaching this morning, revival preaching, at salamat po sa Panginoon. At ngayong gabi ay makapakinig muli tayo ng mensahe mula sa salita ng Panginoon. Our preacher for tonight, tawagin po natin si Brother JB, siya magbigay sa atin ng mensahe. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. It's good to be in the house of the Lord Sunday evening. At salamat na binigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon na. Amen. At salamat na tayo po ay sama-sama muli upang manambahan at makapakinig po ng salita ng Diyos. Amen. Are you ready tonight? Amen. Salamat po sa ating mga bisita. Salamat po sa ating mga newly baptized. Amen. At patuloy natin pag-pray na sila ay lumago sa Panginoon. Amen. So ngayon po ay hindi na po tayo masyadong magpapakatagal pa. Amen. Dahil bukas ay may pasok na. Amen. Ng mga estudyante. Mukhang ayaw nyo pa. Kaya agahan natin matapos. Kasi iba'y gagawa pa ng assignment, project. Amen. Gusto nyo bang i-declare na wala nang pasok? Pag i-declare po dito, ay wala po tayong authority dyan. Amen. Okay, buksan po natin ating Biblia sa Numbers chapter 13, verse 25 to 33. 25 to 33. Kung nakita niyo na po, say amen at tayo po ito may lahat. Share na lang po natin ating mga bisita ng Bible. Pasensya niyo po, medyo paus po yung aking boses. Kaya magkukwento lang po ako ngayon. Numbers chapter 13, verse 25 to 33. Tama po ba yung aking sinabi? Numbers 13, verses 25 to 33. Magkaroon po tayo ng responsive reading. Cyprus sa verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. And shewed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Children, may anak pa, no? Verse 29, the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Verse 33, sabay-sabay po tayo. Verse 33, and there were so the giants, the son of Anak, which come giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So, kaya na pa po ako nag-iisip kung ano po yung ating title. Dito po sa ating pag-uusapan. Amen. Kung children of Anak. Amen. Or the son of Anak. Di po. Ito po tayo sa verse 32. Marami po akong title dito. Pero yung title na sasabihin ko sa inyo ay dito lang sa pulpit na pagtayo ko po dito. Verse 32, and they brought up an evil report of the land.
So, ang title na lang po natin ngayon is Don't Believe Evil Report. Don't believe evil report. Huwag kang makinig sa masamang balita. Or nasasagap na kung ano-ano mang balita. Don't believe evil report. Amen? Dahil yan ay makakapekto sa ating buhay Kristiyano. Amen? Tayo po manalangin. Lord, bless you po ang inyong salita na mahayag ngayong gabi. Salamat po for another opportunity to listen to your word. Salamat po sa mensahe. Namin narinig po kayo ng umaga about a family without church, Panginoon. And Lord, bless you din po ang aming pag-aaralan po ngayong gabi. Salamat po sa inyong mga anak na kasama po namin sa pananambahan na hindi po naging hadlang ang panahon, ang ulan, kundi ang mahalaga po ay makatanggap po sila ng pagpapala mula sa inyong mga salita. Kaya Lord, help us. Pagpalain niyo po ang mga nandito sa aming bahay sambahan, Panginoon. Ay ganoon din po sa mga kasama po namin sa iba't ibang bansa na nakatune in po sa aming live stream, Panginoon. Bless you po ang inyong salita. Mangusap po kayo sa aming puso. At naman po mga bagay na kailangang i-correct sa aming puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng teachable heart, humble heart, at marunong tumanggap ng correction and admonition mula sa inyong mga salita, Panginoon. Bless your word tonight, Panginoon. Patawad po sa nagawa namin kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo at dito po sa ating binasa, makikita po natin that God had promised Israel the land of Canaan, a land of flowing with milk and honey. Amen? No po, may pangako ang Panginoon sa mga Israelites na sila'y dadalhin sa promised land at ito po ay land na kung saan ay hindi lang po lugar na simpleng lugar, kundi a land floweth with milk and honey, nang ibig sabihin po a land of blessing. Amen? Amen. And praise God po, ang Diyos po ay nagpangako rin po sa atin ng isang promised land. Amen? At hindi po dito sa lupa, kundi promised land in heaven. In John chapter 14, verse 1 to 3, amen, meron siyang pinangako na lugar na kung saan merong mansion. Amen? Amen, na inihanda po sa atin. Kaya see to it na ikaw'y ligtas. Amen? Ikaw'y tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi kung tayo ay hindi ligtas, hindi natin makikita yung promised land. Ang makikita po natin ay punishment in hell. Dahil sabi ng Bible, ang mga hindi nanampalataya ay mamamatay at papatungo doon sa lugar ng impyerno. Amen? Kaya kung nais po natin makita ang pangakong lugar na pangako ng Diyos at yun po ay ang langit, simple na pong gagawin natin. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino mang manampalataya, tumanggap sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya dapat maging masaya po tayo. Amen? Na anytime na tayo mamatay, anytime na ang Panginoon dumating, we are sure 100% tayo patungo ng langit. Dahil sabi ng Bible, binigyan na po tayo ng eternal life. Ganon din po ang mga Israelites. Merong pangako ang Diyos sa kanila that dadalhin po sila sa land of promised land flowing with milk and honey. Amen? Kasi nga po, matagal silang naging bihag ng Egypt. And during this time, sila po ay nasa wilderness. Amen? Nasa wilderness po sila. Ang pangako ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa promised land. At nakita po natin in chapter 13, verse number 1, sabi po ng Biblia, and the Lord spake unto Moses, saying, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of every tribe, children of Israel, of every tribe, of their fathers, shall ye send a man, every one ruler among them. Sabi ng Panginoon kay Moses, magpadala ka ng mga men. Amen? Para tignan yung lupang pangako na inihanda ko sa inyo. Go and
search the land. Amen? Go and search the land. Kaya nga po, nagpadala si Moses ng ilang spy po yon. Sa mga Sunday school, ilang spy ang pinadala ni Moses para tignan ang land of Canaan. Nagpadala si Moses ng 12 men. Amen? 12 men to spy the land. Amen? To spy the land. Tignan. Amen? Silipin kung totoo ba talaga yung sinabi ng Diyos. Amen? No po? But sad to say, to make the long story short, para hindi po tayo mapahaba, amen? He sent 12 men to spy the land, but only 2, Joshua and Caleb. Yan, alam niyo na bakit? Pangalan ni Joka. Joshua, Caleb, Joka. Pinadala ni Moses si Joka. Amen? Only Joshua and Caleb returned with good report. But the remaining 10 gave a fearful and discouraging report. Amen? Because of their evil report, amen, natakot, nagduda ang mga Israelites because of 10 men na nagatid ng masamang balita. Amen? Kaya nga kapag nakinig tayo sa mga masamang balita, amen? Lalo na ako, yan naman ay fake news pa. Amen? Madi-discourage tayo. Matatakot tayo. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Tandaan po natin, evil report can rob us God's promise. Pag lagi tayo nakikinig sa maling balita, maling mensahe, can rob God's promise. Amen. Kaya be careful sa ating pinapakinggan. Be careful sa mga taong nagdadala sa iyo ng maling balita. Baka may nagme-message sa iyo sa messenger mo at ang dala niya ay hindi blessing, ang dala niya ay masamang balita. Amen? At lalo na kung ang mensahe niya ay kamusta muna, amen? Kakamustahin ka, tapos, sunod dyan, meron ka ba dyan? Ito yung Gcash ko. Or, message na, alam mo pa, yun. Ikaw naman, curious. Amen? Ano ba yun? Amen. Be careful sa ating baka may naghahatid sa iyo ng maling mensahe. Lalo na kung ang mensahe niya ay against the church. Amen? Lalo na ang kanyang mensahe against the pastor, against the family of the pastor, against the ministers, against the God's work. Amen? Be careful. Kasi makaka-apekto yan sa iyong buhay Kristiyano. Amen? Amen. Lalo na kung yan ay hindi na nagsisimba or yan ay backslider na or inactive na. Amen? In chapter 13, verse 32, nung nagdala sila ng evil report, ano sabi sa verse 32? 13:32. And they brought up an evil report unto the land which they had searched unto the children of Israel. Nagdala sila ng evil report. Ano sabi nila? The land through which we have gone to search it is a land that eateth up inhabitants thereof, and all the people that we saw in it
are men of great stature. Amen? Ang manakita namin doon ay mga higante, mga matatangkad. Amen? At ang sabi sa verse 31, we be not able to go up against the people. Hindi natin kayang pasukin. Hindi natin kayang puntahan ang lugar na yan, for they are stronger than we. Amen? Amen. Una-una po, dito sa ating pag-aaral, una-una muna po tingnan natin, nung pinadala ni Moses yung mga spy, verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. Imagine niyo po, 40 days. Saan sila galing? Wilderness. Ilang days lang po ang kanilang tinakbo or nakabalik agad sila? 40 days. Pero ilang years bago nakarating ang mga Israelites sa Promised Land? 40 years. Supposed to be 40 days lang makikita nila yung Promised Land. Amen? Pero naging 40 years. Amen? Una-una muna po tignan natin muna dito bago titignan mamaya yung pangyayaring yan is the reality of the land. Ang katotohanan ng lugar na ito, the Promised Land. Amen? The reality of the land. Sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa Promised Land, floweth with milk and honey. Amen? Masaganang lupa, matabang lupa, at nagbubungang lupa. At nung pinatingin ng Panginoon ang Promised Land, ano nakita ng mga spy? Verse 26. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of children of Israel unto the wilderness, and brought back the word unto them, and showed all the congregation, and showed them the fruit of the land. Pinakita sa kanila, kinuwento sa kanila yung fruit of the land. Kung may cellphone lang po noon, baka pinicturean na po nila. Totoo nga, yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Na merong mabungang lupa. Amen? Verse 27, and they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely, sabi nila, it floweth with milk and honey. And it is the fruit of it. The same exactly what God told them about this land. Amen? The reality of land. Kaya letter A, God's promise confirmed. Amen? Kumpirmado. Moses, yung sinasabi ng Panginoon na yung land, promised land na ibibigay ng Diyos sa atin ay floweth with milk and honey, meron nga doon. Nakita namin. Kung pwede lang mag-selfie doon, nakapag-selfie kami. Natikman namin yung honey. Amen? Amen. God's promise confirmed. Tayo po bilang isang mananampalataya, salamat na meron tayong pangako ng Diyos at wala na iba kundi ang salita ng Diyos. Kumpirmado. Amen? Na merong pangako ang Diyos. Ang problema lang po minsan, hindi lang po natin alam yung pangako ng Diyos. Ang problema lang po minsan, hindi po natin binabasa ang pangako ng Diyos. Amen? It reveals to the preaching of the Word of God. Naririnig po natin dito sa pulpito yung mga pangako ng Diyos. Oo nga, yan yung pinirich ni Moses about promised land. We flow it with milk and honey. Nakita namin doon nung pumunta kami. Kinumpirm. Ni-reveal. Kaya every time na umaattend po tayo ng simbahan, every time na tayo po nakikinig ng Word of God, nakikita na, nakukonfirm natin yung pangako ng Diyos.
Ang problema lang po, kulang lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang problema lang ay wala tayong gana makinig ng salita ng Diyos. Ang problema lang ay wala tayong alam sa pangako ng Diyos. Amen? Kaya nga, salamat na meron tayong preaching, meron tayong Sunday school, meron tayong Wednesday prayer meeting, meron pa po tayong daily walk. Amen? It confirms God's promise. Let there be God's faithfulness displayed. Pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Their report validated God's word. Yung kanilang report, pinatunayan ng salita ng Diyos. Amen. Tinestify nila. Pinatotoo nila yung sinabi na salita ng Diyos na totoo nga na mayroong lugar na nagbubunga, floweth with milk and honey. Amen? Pinatotoo nila na matapat ang Diyos. Totoo ang Diyos na meron siyang inianda para sa kanyang mga anak. Pinatotoo. Kaya nga po, salamat sa mga nagtetestimony po dito. Amen? Hindi po kayo nagtetestimony dito para ipagbalaki yung anumang pong blessing, kundi totoo nyo lang na totoo ang salita ng Diyos. Pinatutunayan nyo. Kaya meron po tayong testimony. Pinatutunayan mo na totoo yung salita ng Diyos. At naranasan mo sa iyong buhay. Yun po ang testimony. Tinitestify mo. Na totoo nga, kapag ikaw'y nakakilala sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng masayang buhay. Totoo nga, kapag ikaw'y nagtapat sa Panginoon, kapag ikaw ay magpatuloy sa Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Pinatotoo mo yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Nakita ang faithfulness ng Diyos sa kanilang mga nakita. But the problem is, itong ilang spy, hindi nila nakita yung God's promise. Alam nila yung God's promise. Alam nila yung faithfulness ng Diyos. But God's power undermined. Ibig sabihin, weakened. No? Mas nangibabaw sa kanila yung kalaban. Mas nangibabaw sa kanila yung problema. Are you there? Amen? Verse 31, tingnan po, verse 31. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Hindi natin kaya pasukin yung promised land because the people are stronger than we. Amen. Hindi na nakita na merong mas malakas. Meron silang Diyos na mas malakas kaysa sa mga tao na nandoon. Amen? They focus more on obstacle than opportunities. Amen. Opportunity na makarating sila sa promised land, but they focus on obstacle. Amen. Natural lang po. Amen. Na bago natin marating ang isang bagay na gusto natin, may mga challenges. May mga battles. Amen. Amen. Bago ka example na natin yung mga dito. Mga professional, amen? Bago ka maging isang ganap na teacher, dadaan ka muna sa obstacle. Dadaan ka sa exam. Amen? Bago ka maging ganap na architect, amen? Dadaan ka sa pagpupuyat. Magdadaan ka sa pagtsatsaga. Amen. Ikaw ay
isang accountant. Amen? Dadaan ka sa obstacle, sa exam. Amen? Ano pa dito? Yun, psychology. Bago ka maging isang ganap na psychology, dadaan ka sa obstacle. Challenges. Amen? Amen. Ano naman po natin? Gustong maging electrician, ayaw mong makuryente. Amen? Gusto mong maging isang karpintero, ayaw mong umawak ng martilyo. Kasi nakakapagod. Amen? They doubt on God's ability. Amen? Sila ay tinignan nila yung hirap, tinignan nila yung malalaking tao doon. Nakalimutan nila yung previous victory na meron sila. Nakalimutan nila na niligtas sila ng Diyos doon sa dagat, Red Sea. Amen? Amen. Hinati ng Diyos ang Red Sea at sila'y nakadaan doon sa Red Sea. Nakalimutan nila yon. Sinong makakagawa ng sinong tao makakagawa na hatiin ang dagat at makadaan ang mga Israelites? Nakalimutan nila yung previous victory na ginawa ng Diyos. Minsan ganun po tayo. Merong problema ngayon, na yung problema na kinakaharap mo ngayon, mas malaki pa yung problema nung nalagpasan mo nakaraan. Amen? Pero sobrang discouraged ka na, sobrang lungkot ka na. Amen? Mas nag-magnify ang kalaban kaysa ang Diyos. Ang lalaki ng mga nandoon, ang lalaki ng mga tao doon, mga giant. Mas na-magnify yung kalaban kaysa na-magnify na meron silang malaking Diyos. Amen? God's blessing often comes with battles, but His power is greater than our problems. Kaya keep your eyes on Jesus. Kagaya ni Pedro, in Matthew chapter 14, verse 29 to 30, wala na pong ibang tao ang nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, tanging si Pedro lamang. Amen? Because tinignan niya ang Diyos na mas malaki kaysa sa dagat. Matthew chapter 14, verse 29, ang sabi po ng Bible doon. And He said, "Come." Sabi ng Panginoon, "Okay, lapit ka." And when Peter was come down of the water, come out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Sino po sa inyo dito ang nakapaglakad na sa ibabaw ng tubig? Wala pa. Amen? Una, wag mo nang gawin. Amen? Dahil una, yung timbang mo talagang hindi kakayanin. Nakapaglakad po si Pedro. But verse 30, but when he saw the wind boisterous. Amen? Una, sa verse 29, nakatingin siya sa Panginoon. Verse 30, na iba ang kanyang paningin. Tinignan niya yung wind boisterous. At anong naging epekto sa kanyang buhay, sa kanyang paglakad doon? He was afraid and beginning to sink. Kaya pag hinayaan natin, nawala yung focus mo sa Panginoon, nag-focus ka sa problema, nag-focus ka sa discouragement, nag-focus ka sa failure mo, nag-focus ka sa mga negative things, iyan ang magpapalubog sa'yo. Magpapalubog sa'yo. Amen? Praise God. Nandito ka ngayon. Amen? Bagamat may time na tayo lumulubog, inaangat pa rin tayo ng Diyos. The reality of the land. At bawat isa po sa atin, may inihanda ng pangako ang Diyos.
may magandang plano ng Diyos kay Brother AJ. Amen. Alam na ng Diyos kung ano magiging future niya. Kung saan siya mag-aaral pagdating niya ng kolehiyo. Amen. Amen. Sila pa dito. Bawat isa sa atin, meron na ang plano ng Diyos. At minsan, pinapasilip na sa'yo ng Diyos yan. Pinapaano na sa'yo ng Panginoon, pinapatingin na sa'yo ng Panginoon. Amen? Isang araw, gagamitin kita sa music ministry. Pinapatingin ka na ng Diyos. Isang araw, ilalagay kita sa choir ministry. Pinaparamdam na sa'yo ng Diyos, pinapasilip na sa'yo ng Diyos. Amen? Isang araw, magiging isang Christian architect ka. Kahit pangalan mo'y Christian na. Magiging isang Kristiyanong teacher ka. Na hindi ka lang nagtuturo dyan, kundi maraming maliligtas sa pamamagitan mo. Amen? Amen. Isang araw, ikaw ay magiging isang mayor ng Imus. Wow. Sino kaya hindi dito? Amen. So, meron po the reality of the land. Minsan, may pangako na ang Diyos sa'yo. Pinapasilip niya na. Binibigay niya sa puso mo. Problema lang, iba ang focus mo. Kagaya ng mga ano dito, 10 men, 10 spies. Ibang nakikita nila. Amen? May plano ang Diyos sa'yo, basta magstay ka lang sa ministry, magstay ka lang sa gawain ng Panginoon, mayroong plano ang Diyos sa'yo. Ang problema, iba ang nakikita mo. Iba ang ginagawa mo. Amen. At tingin nila parang walang magagawa ang Diyos. Malaki ang mga tao, malalakas sila, children of anak pa sila. Amen? Wala tayong magagawa. Number two po, the reaction of fear. The reaction of fear. Dahil po sa evil report na ito, sabi dito, nakita naman po nila that the land was flowed with milk and honey. Amen? Nakita nila, maganda ang lugar. Amen? Amen. May blessing doon. Amen? Verse 28. Numbers 13 verse 28. Ay, so Exodus pala ako. Numbers 13 verse 28. Are you there? Amen? Ano sabi po sa verse 27 muna? And they told him, and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. Totoo nga po. Floweth with milk and honey. May blessing po doon. Pagdating po sa verse 28, ano sabi? Nevertheless. Yan yung problema nila. Yung word na yan, nevertheless. Ano yung word na nevertheless? Subalit. Oo. Kaya lang, sa kabila nito. Amen? Ang sinabi ng Diyos, wala siya sinabi about anumang meron doon ng mga tao doon sa promised land. Ang sinabi ng Panginoon, flow it with milk and honey, fruitful yung land na yan, at dyan ko kayo pagpapalain. Kaya lang, yun nakita nila. Kaya lang. Amen? Minsan po, ganun tayo minsan. Amen? May magandang plano ang Diyos sa'yo. May magandang gustong gawin ang Diyos sa'yo. Minsan, ang problema tayo. Kaya lang, amen? Ano ba example natin? Gusto ko sana magsimba kaninang umaga, kaya lang, ayun, alam niyo na, kayo na pong bahala. Gusto ko sana magbigay at maging part sa Nehemiah project, kaya lang,
Gusto ko sanang sumama sa soul winning, kaya lang. Gusto ko sanang umattend ng prayer meeting, kaya lang. Pag may kaya lang, ibig sabihin, may nakikita kang iba. Amen? Ano ba nakita nila? Bakit may nevertheless sila? The people be strong that dwell in the land. And the cities are walled and very great. They saw giants. Letter A. They saw giants. Amen? Natakot sila. Nakita nila na malaki ang mga tao. Amen? Malaki ang wall. Amen? Minsan natatakot tayo pag malaking tao, no? Ayaw mong sharean pag malaking tao. No? Kasi baka aning ka eh. Yung nagsalita, ang liit pala ng boses, no? Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Makinig ako sa'yo. Amen? No? Naging sisyo. They saw giant. Amen? May kaya lang sila. Distracted sila ng mga giant. Amen? Because of fear. Kaya pa may fear po tayo, wala. Hindi natin lagi din makikita yung giant, yung laki ng problema. Amen? Nung binuksan mo yung iyong bill, ang laki. Pero sabihin mo, may malaking Diyos. Amen? Tingnan niyo po, si David, paano siya nag-response kay Goliath, na isang giant. Amen? 1 Samuel 17:26. Di po tayo ano to. Sisilipin lang po natin. Amen? Silip lang. Amen? Parang sa inyo, pag nag-exam. Amen? 17:26. Tingnan niyo po, paano tinignan ni David ang isang giant. Nakita na po kayo ng giant? Hindi si baby giant, ha? Yung nasa vlogger, ha? Ibang giant yun. Verse 26. Basahin po natin. Ready, go. And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth these Philistines, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistines, that he should defy the armies of the living God? Paano tinignan ni David si giant Goliath? Ano sabi niya? Uncircumcised. Huwag natin Tagalogin, amen? Kasi medyo iba pag Tagalog. Amen? Sino tong uncircumcised na ito para takutin ang mga anak ng Diyos? Amen? Amen? Yan ang tingin ni David sa mga giant. Amen? Akala mo malaki yung pala. Ayun. Amen? May kwento sana ako dyan, pero wag na yan. Amen? Kasi nung nagbibinata ako, may kasabay ako na ano. Amen. Giant na, amen. 37, ano sabi sa verse 37? David testimony of past deliverance. Tingin niya kay Goliath, maliit lang. Kasi may mas malaki siyang nilabanan. Verse 37, ready, go. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of these Philistines. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee.
Amen. Tinignan niya na si Goliath ay sisiw lang kaysa sa leon at mga bear na kanyang nilabanan. Amen. No po? Kaya nga, kung titingnan mo ang Diyos at hindi yung problema mo, liliit yung problema mo. Amen? Liliit yung problema mo at lalaki ang Diyos. Amen. Not because si David po ay maraming armas, maraming malakas siya. Hindi po, yun na po, 45 to 47. Hindi dahil matalino ka, amen, kaya ko tong gawin tong bagay na ito. Amen. Hindi dahil sa galing talino. Amen. Verse 45, basahin po natin. Amen. Then said David up to the Philistines, Thou comest to me with sword, with spear, and with shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Amen. Hindi nagtiwala si David sa anumang mga weapon, but he trusts in the Lord. Amen. So, they saw giant. Amen. Amen. The reaction of fear. Pagtakot po tayo, ang tingin natin sa lahat ng problema natin, malalaki. Amen. Number 2, because of fear, they spread discouragement. They spread discouragement. Verse 32, and they brought up evil report unto the land which they had searched unto the children of Israel. Nag-report sila ng masamang balita. At ano po ang naging epekto nito sa children of Israel? Dahil sa masamang balita, na-discourage po sila. Verse 14, chapter 14, verse 1. Ano sabi ng Bible? And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people, what? Wept that night. Amen. Kapag ikay discouraged, ang epekto niyan ay ano? Mawawalan ka ng pag-asa. Parang wala ng solusyon. Nag-iiyakan na ang mga Israelites. Amen? Nadi-discourage na. May time sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo nadi-discourage. Amen? May time na ikaw ay nalulungkot. May time na ikaw ay umiiyak. May time na ikaw ay nasasaktan. Amen? But don't let discourage stop you. Huwag mo hayaan ng discouragement manatili sa iyong puso. Manatili sa iyong isip. Minsan po, yan ang tool ni Satan para ikaw ay manghina sa paglilingkod mo sa Panginoon. Manghina ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga, huwag tayong makinig sa maling balita. Amen? At huwag ka din maging isang discourager. Offender. Amen? Be an encourager. Amen? Natutuwa ang Panginoon kapag tayo po ay encourager. Natutuwa ang Panginoon kapag merong isang mananampalataya nang hihina espiritual ay ating tinutulungan upang sila'y ma-restore. Hindi para sila ay ma-discourage lalo, ma-offend, mawala. Amen? Amen. Don't be discouraged. Amen? Nandyan, meron tayong pastor na nag-encourage sa atin. Amen? Meron tayong pastor. Nag-encourage sa atin. Meron tayong mga area leaders, representative ng ating pastor.
Amen? Para i-encourage tayo. Amen? At dapat maging encouragement din tayo sa lingkod ng Diyos. Maging encouragement din tayo sa mga mananampalataya. Kaya nga po, ang presensya niyo po dito is a great encouragement to our pastor. Ang ating presensya po dito ay great encouragement sa mga kapatiran. Amen. No po? Yan po ang epekto kapag tayo ay may takot. Nadi-discourage. Discourage na sila. Ayaw nila magpatuloy. Nagreklamo na sila. Verse 2, and all the children of Israel murmured against Moses, against Aaron. No, pag ikay discourage, magmumurmur ka na. Bakit ganon? Bakit? Marami na tayong bakit. Amen? Ang magandang bakit lang ay doon sa KFC. Amen? Amen? Yung isang bucket ng chicken, yan ang maganda. Amen? Kaya pag pupunta po kayo sa KFC, tawagan nyo lang po kami kung hindi nyo po alam yung bucket. Amen? Amen? Sama nyo si AJ para bantayan yung sasakyan nyo sa labas. Verse 33. And there were so giants, the son of Anak. No? Pray nyo po. Anak pa lang, may anak na. And which come of the giant. And we were in our own sight as, anong tingin na sa sarili nila? Grasshopper. Grasshopper lang tayo sa kanila. They saw themselves as grasshopper. Yung letter C natin. Pag sinabi pong grasshopper, it is a metaphor, no? Metaphor po yan. Kagahalin tulad. Nang ibig sabihin ng grasshopper, small and weak. Wala tayong laban, maliit lang tayo. Pag sinabing grasshopper, kasabihan po nila yan, ibig sabihin, defeated. Talunan ka. You are a grasshopper. Talunan ka. Ang tingin na sa sarili nila, sila ay grasshopper, ibig sabihin, meron silang defeated mindset. Defeated mindset. Ang ibig sabihin, hindi pa nagsisimula, talo na. Talo na. Oh, di pa nagsisimula ang laban ni Pacquiao kanina. Sabi mo, talo na yung kalaban. Draw. Kaya siguro maraming wala kanina, amen? Kaya pala, hindi lang po sa Baguio siguro. Amen. Defeated. They saw problem before. Magsisimula ng business. Ang isip niya, defeated mindset agad. Walang bibili niyan. Marami ng ganyan. Amen? Kukuha ng isang kurso. Defeated mindset. Di ko kaya yan. Di ako magaling dyan. Ano pa? Walang pera. Di ako para dyan. Amen? Merong opportunity, pero ang laging nangunguna, I am a grasshopper. I am weak and small. Amen? Tandaan po natin, hindi tayo grasshopper. Amen? We are a child of God. Sabi ng Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that love. Amen? We are more than conquerors. Amen? Sulat niyo po ito, fear always magnify the enemy and minimize your faith. Fear always magnify the enemy and minimize your faith. Natatakot ka. Pag nangibabaw yung takot, nangibabaw yung discouragement, nang liit ka sa sarili mo, masinayaan mo yung problema, yung narinig mong hindi maganda, yung negative things sa buhay mo, magnify the enemy. Amen? And minimize your faith.
Mawalan ka ng gana sa gawain ng Panginoon, mawalan ka ng gana sa pag-church, mawalan ka ng gana sa pagbibigay, mawalan ka ng gana sa pag-involve sa gawain ng Panginoon. Pag nangibabaw yung takot. Amen? Amen. Number 3, the last. Kasi nagano na po yung butike. Amen? Masyado na mahaba yung number 2. Sabi niya, masyado na mahaba. Number 3 na po. The response of faith. Response of faith. Kanina nakita tayo the reaction of fear. Pero ngayon, the response of faith. Thank God, merong Joshua and Caleb. Amen? Nakita ang biyaya ng Diyos. Nakita ang grace of God ni Joshua and Caleb. Promotion. Amen? Nasakita na yung biyaya ng Diyos. Tanging si Joshua and Caleb lang nakita ng biyaya ng Diyos. Doon sa promised land. Niyo po, ang ginawa ni Caleb. Nung narinig ni Caleb, nag-report yung mga 10 men, may sinasabi, ito si Caleb, nakikinig. Pira, ano kayong sinasabi ng mga bakit? Yung mga tao nag-iiyakan na. Ano yung sinasabi nun? Yung pala, negative pala sinasabi. Ano sabi ni, Marites, Caleb, no? Verse 30. And Caleb stilled the people before Moses. Pumasok sa eksena si Caleb. Kasama naman talaga siya doon kasi spy din siya, amen? Stilled the people and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Stilled, sabihin po ng stilled, means pinakalma niya. Pinakalma niya yung mga, kasi yung mga tao po na takot na, nangangamba na, inaatake na iba ng panic attack. Ano na? Yung iba'y nanginginig na. Ano pa? Panic attack, anxiety, depression, nag-iiyakan na sa gilid-gilid. Amen? Ang ginawa ni Caleb, pinatahan niya. Stilled the people. Amen? And got their attention. Sige, ano lang, kaya natin yan. Amen? Kaya natin yan. Meron silang faith. Amen? Amen? Ano man pong problema, ano man pagsubok na meron tayo, kailangan meron tayong pananampalataya. Pananampalataya. Tignan natin yung mga magandang bagay. Hindi yung mga negative na mga bagay. Pinatahan niya. But, the people, ang problema po, ang mga tao, ay talagang matigas. Amen? Amen? Matigas ang mga tao. Amen? Sabi nga po ni Joshua and Caleb dito, chapter number 14, verse 7. Verse 6 muna. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Napakaganda. Huwag kayo makinig dyan sa mga evil report na yan. Amen? Amen? Salamat po kung meron tayong pastor, meron tayong mga kapatiran na kung saan sa panahon ng discouragement ay binibigyan ka ng encouragement. Wow, merong plano ng Diyos. May magandang plano ng Diyos.
Huwag mong tignan yan. Huwag mong tignan yung giant na yan. Huwag mong tignan yung mga wall na yan. Tignan natin that the land, it is an exceeding good land. Verse 8, if the Lord delight in us, kung matutuwa lang ang Diyos sa atin, ano sabi? He will bring us into His land. Kung matutuwa lang ang Diyos, ibig sabihin, kung susunod lang kayo sa Diyos, dadalhin tayo sa land na yan and give it us. Bibigay ng Diyos yan, a land which floweth with milk and honey. Verse 9, only rebel not. Huwag na kayong magrebelde sa Panginoon. Huwag ka lang ihinto sa ministry mo. Tuloy ka lang sa ministry mo. Kung ikaw ay nasa choir ministry, tuloy ka lang dyan. Kung ikaw ay nagso-soul winning, tuloy ka lang sa soul winning. Tuloy ka na sa pananambahan. Rebel not against the Lord. Dadaling ka ng Panginoon into thy promised land. Sabi, neither fear ye the people of the land. Huwag kayong matakot sa mga taong yon, for they are bread for us. Ano ibig sabihin ng bread po dito? No, iba sa atin yung bread dito ay donut, amen? Ang bread po dito ay metaphor din po yan, amen? Ibig sabihin, basic nourishment. Ibig sabihin ng bread, basic nourishment. Parang sabi ni Joshua and Caleb, basic lang yan. Amen? Basic lang yan. Bread. Easy. Ano yung bread? Easily digest and consume. Amen? May pandesal dito kahapon. Saglit lang, wala na yung pandesal. Easily consume. Amen? Amen? Lalo na kung may palaman. Amen? Easily consume yan. Amen? Yun ang sabi dito ni Joshua and Caleb, they are bread for us. Kakainin lang natin yan. Saglit lang yan sa atin. Amen? Yung problema mo, saglit lang yan, matatapos din yan. Yung nagpapalungkot sa puso mo, wala yan, mamaya, okay na yan. Oo. Kumain ka lang ng ice cream, okay na yan. Masaya ka na ulit, amen? Mamaya manatili sa puso mo. Sabi dito sa verse 9, their defense is departed from them. Mawawalan sila ng depensa. Bakit? The Lord is with us. Fear them not. Are you listening? Amen? Ibig sabihin po, Joshua and Caleb has a right partnership with God. Ganun yung pananampalataya nila because meron silang partnership sa Diyos. Amen? We cannot do it without God. Hindi mo magagawa ang isang bagay na yan without God. Hindi mo magagawa yung pag-aaral mo without God. Hindi mo magagawa yung business mo without God. Hindi mo maabot yung career mo without God. Hindi mo maabot yung ministry mo without God. Hindi mo mapapasa yung exam na yan without God. Yun ang meron sila Joshua and Caleb. Partnership with God. Meron silang right perspective. Nakita nila that the land was exceeding good land. They held on to God's promises instead of fear. Amen. Ano po? Caleb interrupt the negative talk. Sabi ni Caleb, let us go up. Let us go up once. Possess it. We are able to overcome it. Amen. Dapat maging kagaya tayo doon sa Genesis 18 verse 14. Sinabi ng anghel or I think kay Abraham, is anything too hard for the Lord? Amen? Genesis 18:14. Wala bang bagay? Amen? May bagay bang mahirap sa Diyos? Amen? Psalms
28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. Mark 10:27, with men it is impossible, but with God nothing is impossible. All things are possible. Amen? Joshua and Caleb stand firm in their faith. Amen? Amen? Stand firm in the faith. Pero anong response ng mga tao? Tingnan niyo po. Matapos na po tayo. Amen? Dahil tumunog na po ang relo. Amen? Tingnan niyo po response ng mga tao. Verse 10. Gusto ko lang pakita sa inyo po ito. But all the congregation bade stone them with stones. Nagalit ang mga tao sa kanilang sinabi. Amen? Amen. Minsan po sa ating pananampalataya, may mga tao na hindi gusto yung ating pananampalataya. May sasabihin silang masama sa iyong pananampalataya. Amen? Their heart is very rebellious and they don't want truth. Naalibadbaran sila kapag sinasabi mo tungkol sa Word of God. Amen? Pagka kwentuhan ay tungkol sa church, naalibadbaran sila. Amen? Minsan may sasabihin silang masama sa pananampalataya mo at sasabihin sa'yo, oh, church ka na naman. Lunes pa lang nasa church ka na. Amen? Meron bang sambahan na Lunes? Amen? Tanong ko si Brother JB kung may church ng Lunes. Amen? Magpaalam din po kayo, baka may lakad kayo ng Lunes. Hindi naman pala church related. Amen? 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 Wala na po nag-amen. Pupusin ko na. Dahil po doon sa ginawa nila, nagalit ang Diyos. Amen? Nagalit ang Diyos sa kanila. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Moses, hayaan ba ng Diyos na mamatay kayo sa wilderness? Anong sasabihin ng mga Egyptian? Namatay yung mga Israelites sa wilderness, pinabayaan sila ng Diyos. Di nasira ang pangalan ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na yung mga nagtatapat sa Kanya ay i-look down ng mga unbeliever. Minsan nilo-look down tayo ng mga unbeliever o nilo-look down ka na unbeliever mong kamag-anak. Lalo na kung may pera sila at kino-question ng iyong pananampalataya, nilo-look down ka. Pero tandaan po natin, isang araw, itataas ka ng Panginoon. Ipapakita ng Diyos na iba na meron kang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga ang nangyari po dito, amen? The Israelites chose to believe the 10 spies. At ano po ang nangyari nung nakinig sila sa maling balita, it cost them 40 years in the wilderness. Pag nakikinig tayo sa maling balita, maling impormasyon, maling mensahe, amen, it cost them 40 years in the wilderness. Amen. But Joshua and Caleb had different spirit. Amen. Entered promised land. Kaya ang tanong po ngayong gabi, choose. Pumili ka ngayon. Evil report or good report? Saan ka mas makikinig? Sa evil report o dito yung narinig mo sa pulpito? Sa salita ng Diyos, sa pinapangaral ng ating pastor. Amen? Pag nakinig ka sa mga negative sa labas, sa mga lumayo sa Panginoon, dadami ka nila for 40 years in the wilderness. Amen? Pero may pangako ang Diyos kay Joshua and Caleb. Because of their faith, faith sees the promise and fear sees the problem. Tingnan niyo po, last verse po natin. 14:30, anong pangako ng Diyos sa kanila?
Amen? Are you there? Amen? Basahin po natin, 14:30, doubtless, ye shall not come into the land. Hinakalungkot. Sinabi ng Diyos, hindi nyo mararating yung land because of your disobedience, because you reject God's word, nakinig kayo sa maling balita, hindi nyo makikita ang promised land. Concerning which I swear to make you dwell therein. Ano sabi po? Save, maliban lang kay Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Lahat kayo hanggang wilderness. Save Joshua and Caleb, they will matatapakan nila ang promised land. Dahil meron silang different spirit, meron silang faith, hindi na tinanan yung giant, grasshoppers, sarili nila, yung kanilang discouragement. Amen? Ano po? May verse pa sana, Deuteronomy 1:36. Okay, after kung basahin to, magpipray na po ako. Amen? Deuteronomy 1:36, sabi ng Bible, ito na po ang pangyayari. Amen? Save Caleb, the son of Jephunneh. He shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because what? He hath wholly followed the Lord. Tayo po manalangin, Lord, salamat po sa inyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Tunay nga po, don't believe in evil report. Marami pong gagawin ang kalaban, ang diablo, para kami i-discourage, ma-offend, malungkot, kagaya po ng mga naranasan ng mga Israelites because of evil report. Maling mensahe narinig nila. Mas nakinig sila sa negative kaysa doon sa confirmation ng inyong salita. Kaya Lord, help us tonight, Panginoon. Ano man po mga bagay na maaaring naging related din po sa aming buhay, Panginoon. Na minsan, be more focused sa mga giant ng problema, discouragement, failure, mga offend, Panginoon. Maaaring na-offend kami, maaaring nasaktan kami, maaaring nakarinig kami ng balita na hindi namin nagustuhan, but hindi dapat kami manatili dito. Hindi dapat ito manatili sa puso't isip namin. Kundi tingnan po namin yung good land, yung inyong kalooban at blessing na inianda nyo po sa aming buhay, Panginoon. Kaya help us, O God, tonight, ang mga ilalapit ng inyong mga anak dito po sa altar. At kayo po,